Magandang araw! Ang video na ito ay bahagi ng serye ng mga video na ginagawa ng Catholic Relief Services o CRS para mapaangat ang kaalaman at kasanayan ng mga municipal at barangay LGU na pangasiwaan ang buong cycle ng disaster risk reduction and management. Tatalakayin ng videong ito ang paksa ng social cohesion at kung paano ito ma-integrate sa sistema ng komunidad at LGU. Ang social cohesion ay maihahalin tulad natin sa isang kaaya-ayang bagay o pagkain na nagbibigay sa atin ng positibong damdamin kapag ito ay ating nararanasan. Kabilang sa mga halimbawa nito ay ang mga banig na mas nagugustuhan natin kapag maayos ang pagkakahabi ng bawat kulay. Maaari ring gamitin, halimbawa, ang pagkaing halo-halo na habang dumadami ang sangkap ay lalong sumasarap. Ganon din sa ating mga tao kapag kinikilala at pinayayabong ang halaga at potensyal ng bawat isa ay magiging mas makabuluhan ang pakikisalamuha. Para sa CRS, ang social cohesion ay ang kabuuang lakas, tibay ng ugnayan ng mga individual, sektor, mga samahan at ng pamahalaan. Saklaw rin nito ang matibay na ugnayan sa pagitan ng merkado, ng estado ng pamayanan. Ang mga relasyong ito ay nakabatay sa pagtanggap na tayo ay magkakaiba at sa pagtitiwala na ang lahat ay may taglay na kabutihan at may maitutulong sa paghahanap ng kaunlaran para sa lahat. Kaya mas umiiral ang pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa. Ang social cohesion ay may dalawang dimension. Horizontal dimension o ugnayan sa pagitan ng mga individual at sektor sa pamayanan at ang vertical dimension na tumutukoy sa relasyon ng mga bayan at ng pamahalaan. Ang social cohesion ay makikita rin sa tatlong aspeto ng komunidad: socio-cultural, political, at economic. Tinutukoy ng socio-cultural na aspeto ang vertical relationship o tiwala at ugnayan ng bawat mamamayan. Malalakas ang mga samahan at magkakatugma ang layunin sa ikabubuti ng bayan. Lahat ay mulat sa mga nangyayari sa paligid at nagkukusa sa paghahanap ng paraan para makatulong sa pamahalaan. Ang konseptong ito ay madalas rin tawaging social accountability. Tinatalakay din ng social accountability ang pagbuo at pagpapalakas at pagpaparami ng mga miyembro ng mga kooperatiba at asosasyon, horizontal engagement, upang sa kalaunan ay payapang maimpluwensyahan ang mga pamamalakad ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga local special bodies o LSB at barangay-based institutions o BBI, tulad ng BDC, BPOC, BADAC, BESWMC, BDRRMC, at iba pa. Mahalagang mapalakas ng mga asosasyon ang kanilang kapasidad na intindihin ang mga pangyayari sa paligid gamit ang iba't ibang analysis tools. Ang kabatiran sa mga nangyayari sa paligid ang magtutulak sa mga mamamayan na tumulong sa pamahalaan sa paghahanap ng solusyon. Ang mga asosasyon na accredited ng gobyerno ay binibigyan ng slot para maging miyembro ng mga local special bodies at makasama sa paggawa ng mga local development plan, peace and order, and public safety plans, land use plan, maging ang disaster risk reduction and management plan. Ang mga prosesong ito kung saan nakakasali ang mga kinatawan ng taong bayan sa paggawa ng mga plano at pulisiya ay tinatawag na civic participation. Sa madaling sabi, ang socio-cultural na aspeto ng social cohesion ay ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan ng bawat mamamayan at mga asosasyon habang aktibong isinusulong ang kabutihan at kaunlaran ng lahat ng sektor. At ang kanilang partisipasyon ay nag-uugat sa kamalayan na ang taong bayan ay may responsibilidad na tulungan ang pamahalaan na gumawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang transparent, accountable, and participatory governance.
Sa kabilang banda, ang political na aspeto naman ng social cohesion ay ang pagkilala na ang mga kinatawan ng pamahalaan ang mga duty bearers. Inaasahang sila ang mangunguna sa pagpupursige ng katiwasayan at kaunlaran ng bayan. Isa rin sa mga sinusulong ng CRS ay ang konsepto ng Transparent, Accountable and Participatory Governance o TAPG, kung saan tinataguyod ang pananagutan ng pamahalaan na panatilihing bukas ang mga pagkakataon para sa taong bayan na makasali sa iba't ibang antas ng decision-making at iba pang governance activities. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pagtiyak na may mga kinatawan ng civil society organizations sa iba't ibang local special bodies ng mga barangay, bayan at lungsod. Sa ganitong paraan, lalong napapalakas ang ugnayan, social contract, sa bawat hanay at sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Maaalala nyo ba kung ano-ano ang mga local special bodies kung saan dapat kasama ang mga representatives ng mga asosasyon at kooperatiba? Ang Republic Act 7160 o Local Government Code ay ang batas na pinakagabay ng mga local government units at isinasaad nito ang mga LSB na kailangan ng representasyon ng mga sektor, development councils, peace and order councils, disaster risk reduction and management councils, ecological solid waste management council, council for the protection of children, at iba pa. Ang ikatlong aspeto ng social cohesion ay ang economic. Ito ay tumatalakay sa paniniguro ng regular na kita sa bawat pamilya upang magkaroon ng access sa mga batayang pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at kalusugan. Dito nagtatagpo ang pangangailangan ng mga sektor at pagnanais ng pamahalaan na panatilihing patas para sa lahat ang distribusyon ng mga resources, gayon din ang pagkakataon para sa lahat na kumita. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pamahalaan at sa impluwensya na rin ng mga kinatawan ng mga asosasyon, ay naisa sa katuparan ang mga polisiya at gabay sa wastong palitan ng mga goods and services. Sa pagsasabuhay ng social cohesion, ginagamit na gabay ang 3Bs framework, na ang ibig sabihin ay binding, bonding, and bridging. Ang binding ay tumutukoy sa pagkilala na ang buong pamayanan, pati na ang mga social structures dito, ay binubuo ng mga individual. Upang maging ganap ang pagbabago ay kailangang magsimula sa mga individual. Pinalalakas ang kanilang kagustuhang mabago ang konteksto sa pamamagitan ng pag-aayon sa mga wastong pananaw at pagwawasto ng mga maling katayuan. Nagagawa ito sa pamamagitan ng mga training at pakikipagdialogo upang maintindihan at tanggapin nila na sila ay may responsibilidad sa pagtataguyod ng social cohesion. Ang bonding naman ay nangyayari kapag nagtatagpo ang mga individual at grupo na may magkakatulad na interes at impluwensya upang mapag-isa ang kanilang mga hinaing at pananaw tungkol sa espesipikong mga bagay or pangyayari. Nagkakasundo sila sa kanilang mga pananaw at nakakagawa ng pinag-isang mensahe para sa pamahalaan at para rin sa iba't ibang mga sektor. Samantala, ang bridging naman ay ang pagsisilbing tulay upang magkasundo ang iba't ibang individual at grupo na may magkaibang pananaw at interes sa mga bagay at pangyayari. Upang magbunga ang mga tagpong tulad nito, mahalagang matutunan ng bawat isa ang halaga ng paggalang, pagtanggap at pakikiisa. Bilang pagbubuod, naintindihan natin na ang social cohesion ay tumatalakay sa aspeto ng sense of belonging ng lahat ng mamamayan, pakikipagkapwa at pagkakaugnay ng kani-kanilang inisyatiba para sa personal ang pangkahalatang kaunlaran. May kinalaman din ito sa patas na pagbabahagi ng resources, opportunities at access sa mga basic social services, pati na ang pagsisikap ng mga sektor at pamahalaan
na mapalakas ang ekonomiya. At panghuli, ang social cohesion ay naglalarawan sa tiwala at partisipasyon ng taong bayan sa mga inisyatiba ng pamahalaan. Ang makabuluhang pakikisali ay nangangahulugan ng pakikinig sa mga hinaing ng iba't ibang sektor at pagsali nila sa mga proseso ng pagpaplano at pagdedesisyon ng pamahalaan. At ang kinalabasan nito ay mga programang napapanahon at angkop sa pangangailangan ng bayan. Maraming salamat at sana ay nakatulong ang video na ito na bigyan kayo ng maikling background tungkol sa social cohesion.